Espiritu Santo. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin niyo po kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kami pahintulot sa tukso, kundi adyam po kami sa dilang masama. Amen. Sa ngalan ng dakilang sa banal ng Espiritu Santo. Katotohanan, magandang umaga po sa lahat. Muli po ang pagpapala ng pong may kapal sa lahat at bawat isa, na ang dakilang lumikay tulad ng wikay sa inyo'y nangangatok o kumakatok sa bawat pintuan. At ngayon, sa umagang to, sa ngalan ng dakilang lumikha, sa ngalan ng dakilang anak at banal ng Espiritu Santo ng katotohanan, ang banal na pag-ibig ni Jesus ay maghari sa buong sangsinukog, magpasawalang lang. Muli, magandang umaga po sa inyo. Mga kapatid na nag-aaral sa paaralan ng buhay, ang bawat isa ay may tungkulin, ang bawat isa ay mayroong gampanin, at ang bawat isa ay kailangan ang mga biyayang ito ay naipahayag at naisa sa buhay ng bawat isang tauhan. Upang ang pagpapala ng kung may kapal ay maghari sa buong sangsinuko, magkaroon ng liwanag sa kapatagan ng lupa. At ikangan sa inyo, ako'y pumakatok sa bawat pintuan. Sa bawat pintuan na nabubukas sa aking kalagayan o aking presensya, ang kapayapaan ay aking hatid sa bawat nagsasaganap at nagsasabuhay nito. Winika rin sa inyo aking mga kapatid na nag-aaral. Sa bawat nananampalataya sa poong may kapal na may lakip na mabuting gawain, kabanalan, siya ay kanyang iingatan at ang kanyang liwanag ay mananatili sa lahat ng panahon. Kayo'y tutupad sa inyong mga tungkulin at naway tuparin ninyo ang iyong mga pinangako sa pong may kapal sa pamamagitan ng inyong pagtanggap sa Kanya. Muli, ang dakilang lumikha kumakatok sa bawat pintuan. At ang dakilang lumikha ay nananawagan sa lahat ng kanyang nilalang na kayo'y magsibalik, at yan ang wika niya, na kayo'y magsibalik sa aking harapan. Sa kawan ng poong may kapal, tulad ng winika ng karamihan, bakit mayroong tila bagang tinititigan at tinitignan ang dakilang lumikha? Tila bagay meron siyang minamahal at iniiro. Paano lang kaming tumatawag sa kanya, hindi niya kami pinapakinggan. Hindi niya nauunigan ang aming hiyaw at panaghoy. At natuto kaming tumawag sa kanya na ang ngalan niya ay aming binibitbit at tinatanganan. Tunay ngang tumatawag ang karamihan sa buong mayroon. Tunay ngang sila'y nananaghoy na igawad ng buong may kapal ang bendisyon at pangangalaga sa kanyang nilalang. Tulad ngang na nagaganap sa kasalukuyan, uminog ang 4 na elemento sa kapatagan ng lupa, tulad ng aking tunuran sa inyo kanina lang. Na ako'y kumakatok sa bawat pintuan, at ang bawat pintuan na nabukas sa aking, ako'y paparoon sa kalagitnaan at siya'y aking tatangan at iingatan. Ngunit kung ako'y tinanggap ng bawat isa, kailangan ito'y naisa sa katuparan, naisa sa buhay, at naibabahagi sa panahon ng iyong pamumuhay sa kapatagan ng lupa. Tulad nga ng winika ng karamihan, sila'y nananakhoy sa pong may kapal. Ngunit tila bagay hindi nauuninigan ang kanilang panaghoy at panawagan. Maraming kadahilanan ang mga bagay na ito. Kung ang isang kapwa na hindi niya hinuhubad
kanyang maruming damit, kung ang kanyang kabuuan ay laging nagtatampisaw sa putikan, kung ang kanyang kabuuan ay hindi niya pinahalagan ang aking pagtawag. Sarado lang po ang inyong mic. Salamat po. Kung ang panawagan ng dakilang lumikha sa lahat ay tinutugunan sa pamamagitan ng mabuting gawain ng kabanalan, wika'y doon ako sa bawat isang kabuuan. Siya'y akin ililigtas sa anumang kapahamakan. Ikararangal ko ang kanyang ngalan at ilalagay ko ang kanyang kabuuan sa tuktok ng mga bundukin upang ang ngalan ko ay mahihayag niya sa panahon ng mga kadiliman, sa panahon ng mga pangangailangan ng sangkalupaan, ay marinig nila at makita nila ang aking pangalan. Tinawag ko ang bawat isang kabuuan. Inilayan ko ang bawat kalagayan upang sa kanyang paghakbang ay di siya matalisod sa kanyang gawain. At sa kanyang paglalakbay ay makita niyang lubos ang landas ng buhay ng kabanalan na hindi siya matitinag sa anumang dumarating, mga sakuna o kapahamakan, bagkus ang kanyang pananampalataya ay puspos at ginap. Makikita ng buong sandaigdigan ang ningning ng aking ngalan sa kanyang kabuuan. Ibibigay ko ang kanyang bendisyon. Dadakilain siya ng buong sangsinukog sapagkat ako'y sumasa kanya at ang ama'y sumasa kanya. At ihahayag ko sa buong sandaigdigan na siya'y aking tinawag sa bunto ng karamihan upang ihayag ang mabuting balita na walang labadura na siyang magbibigay ng kaunawaan at karunungan sa lahat at bawat isa. Tinuran ko to sa inyo, aking mga kapatid na nag-aaral, sa kadahilanan wika nga sa gitna ng pag-uhos ng pag-aaral sa bawat isang kabuuan. Sa gitna ng siglo ng kapahamakan sa inaakala nila. Tulad ng wika rin sa inyo, hindi kayo hinahayang mapahamak ng poong may kapal, kundi ang katauhan ang siyang naghahanap ng kanyang kapahamakan. Alalong bagay kung inyong matatandaan na ako'y nagwika sa kalagitnaan ng inyong pag-aaral. Na ang sino man wapastangan sa aking nilalang at nilikha, kapahamakan ang kanyang daratnan pagdating ng panahon na aking huhudyat at ang aking kislap ng mata o pikit ng aking mga mata ay hudyat ng kapahamakan sa mga nilalang na lumapastangan sa kalikasan. Tulad ng wika nga'y humihiyaw sila sa gitna ng pag-aaral na kanilang kinaharap. Ngunit hindi nila nakita kung ano ang kanilang ginanap noong unang panahon. Ngayon, umiinog ang 4 na elemento na winika ko sa inyo. Patuloy itong iinog at patuloy itong maglilikha ng pagising sa bawat isang kabuuan. Kaya nga tinuran ko sa inyo, ako'y kumakatok sa bawat pintuan. At kung sino man nagbukas ng pintuan at isinakatuparan ang mabuting balita na may lakip na modal na gawain at katapatan, mananahan ako sa kanya at ihahayag ang mabuting balitang ito na walang labadura, upang ang kaganapan sa buong sandaigdigan, ang kapayapaan at kapanatagan na hinahanap ng lahat ay makakamtan ng bawat isang kabuuan. Kung sila'y tumutupad, kung sila'y nagsasaganap, kung sila'y nagbabahagi ng mabuting balitang ito na walang labadura,
ng matapat na paglilingkuran ang susi ng kaligtasan ng bawat isang kabuuan. Kaya aking mga kapatid na mag-aaral, sipatin nga ninyo ang inyong katabi. Tingnan ninyo ang inyong nasa harapan. At ganun din, lumingon kayo sa inyong likuran. Kayo ba'y nagambala sa mga biyaya o pag-aaral na dumating sa kapatagan ng lupa? Naligalig ba ang inyong kabuuan sa mga bagay na ito? Hindi ba kayo napahamak sa gitna ng pag-aaral na ito? Ngayon, aking magandang mga kapatid, matutugunan niyo aking katanungan niya. Kung kayo ba'y nagambala, napahamak sa pag-aaral na dumating sa kalagitnaan ng pag-aaral na ito sa lahat at bawat isa. Hindi po. Salamat. Sino po tutugon? Hindi po. Hindi po. Wala po. Salamat po. Hindi po. Salamat sa inyo. Hindi po. Isipin Hindi ninyo, aking mga kapatid na nag-aaral, ilan lang kayo sa bunto ng karamihan na naghahayag na hindi kayo napahamak. Paano pa kaya ang ibang mga kapatid ninyo na naglilingkod sa dakilang lumikha na merong matapat na paglilingkuran? Ngunit ang mga naglilingkod naman sa dakilang lumikha na naghahanap ng sukli at pataw sa kanilang ginagampan o ginaganap, hindi kaya ito nababagabag ang kanilang kabuuan? Hindi kaya sila natitigatig sa mga bagay na dumaraan sa kapatagan ng lupa? Kung ang kanilang kabuuan at ang mga kapatid nyo na dinadaanan ng mga pagsasanay na ito ay hindi magkaroon ng malawak na pangunawa, ubarin na nga nila ang kanilang mga bihisan. At ang tawag ng dakilang lumikha, ang paggatok sa bawat pintuan, ay bigyan nila ito ng pansin at punaw upang ang kaganapan ng salita ng dakilang lumikha ay maghari sa kapatagan ng lupa. Hahayo ang bawat isa, ipangangaral ang aking salita. Isabuhay niyo ito ng mayroong katapatan sa inyong paglilingkuran. At muli kayong dadako sa paralan ng buhay sa takda ng panahon at araw na ibinibigay sa inyo, ibigyan niyo ng pansin upang aking pakikipag-ugnayan sa bawat isay. Hindi kayo magkaroon ng kagulumihanan sa inyong pakikihamok at pakikiharap sa mga pag-aaral sa kapatagan ng lupa. Tulad ng langis, kailangan mapuspos ang inyong lalagyan at manatiling itong nag-uumapaw sa biyayang pinagkakaloob ng Ama, upang ang liwanag na iyong tatanglaw sa kapatagan ng lupa ay maghari sa buong sandaigyan. Winika nga sa inyo aking mga kapatid na mag-aaral at nakikita ng inyong mga mata at nauligan ninyo ang kanilang mga tinig at mga hiyaw. Na buong sandaigdigan ay umiinog ang pag-aaral, sapagkat nagaganap ang mga bagay na ito sa panahon ng kanilang pagkukulang. Nagaganap ang mga bagay na ito sa panahon ng kanilang paggawa ng kahalayan sa kapatagan ng lupa. Inaantig ng dakilang lumikha ang unang pintiging ginising sa inyo at inatang sa inyong kabuuan, upang ang bawat isa ay magkaroon ng malawak na pangunawa sa mga biyaya o pag-aaral na dumarating sa kapatagan ng lupa. Tulad din ng sabi sa inyo, ang markat tatak na ibinibigay ng Ama sa bawat isa, naway ito'y maging tanda ng pangaral ng poong may kapal. Alala umbaga, ang mga pag-aaral na kanilang dinaanan, naway maging tatak ito o marka sa kanilang kamatayan. Nabaguhin nila ang kanilang kaasalan at tahakin nila ang landas patungo sa dakilang lumikha sa pamamagitan ng paghubad ng kanilang mga damit
at baguhin ang kanilang pamumuhay at kaasalan upang makamtan nila ang liwanag ng kapanatagan tungo sa paggawa ng mabuti at pagpapahayag ng tinapay na walang labadura ng kaligtasan ng bawat isang kapwa. Winika rin sa inyo, aking mga kapatid na mag-aaral. Napapanahon at mapapanahon na ang salita ng Ama ay pagkakaisahin niya. Lahat na nag-aaral sa paaralan ng buhay ay pagkakaisahin ng kung may kapal ang aking salita, yan ang wika niya. Ipakikilala ko sa buong sandaigdigan na ang tunay na salita ng kung may kapal ay aking hayag na sa lahat at bawat isa. Kayo'y maging masigasig sa inyong pangangaral. Kayo'y maging masigasig sa inyong gampanin at tungkulin na mayroong matapat na paglilingkuran. Upang ang lahat ng inyong magiging inakay ay magkaroon ng kaligtasan at kapanatagan sa kanilang paglalakbay. At kayo'y maging karapat-dapat na sundan ang inyong magandang gawi at kaasalan. Sundan at isabuhay ang mabuting inyong hinahayag nang sa gayon ang kapanatagan sa buong sandaigdigan ay makamtan ng bawat isa mula ngayon at magpasawalang-daan. Winiwika ko sa inyo, aking mga kapatid na mag-aaral. Ang dakilang lumikay kumakatok muli sa lahat at bawat isang pintuan. Harinawang ito'y kanilang buksan at paparuin ang dakilang lumika sa gitna ng kanilang tahanan. Muli, ang kapayapaan at kapanatagan ay aking hinahati sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpasawalang-daan. Ang tinapay ay inyong katatagpuan sa banal na kasulatan. Sa ngalan ng dakilang lumikha, sa ngalan ng dakilang anak, at sa ngalan ng banal na Espiritu Santo ng katotohanan, Ama o dakilang lumikha, ihayag mo nawa ang tinapay sa kalagitnaan ng pag-aaral. Kapatid, tatlong talata. Pwede pong pakilapit po Tatlong talata. sa Ezekiel po, 10, 1 to 3 po ba? Tatlong talata. Apo, Ezekiel 10, 1 to 3. Ihayag ko ang mabuting balita sa lahat at bawat isang kabuuan ng ang kapayapaan at kasaganahan, kaligtasan at banal na pag-ibig, banal na liwanag ay maghahari sa bawat isang kabuuan. Ang dingding ng ngalan ng kung may kapal ay inaatang sa inyong mga kabuuan. Ganun pa man, aking mga kapatid na mag-aaral, ang ayaw makinig sa pangaral, ang kahantungan nito'y kapahamakan. Muli ako'y sa inyo'y namamaalam at makikipag-ugnayang muli ako sa inyo. Banal na po si Jesus namamaalam. Magandang umaga. Sa Ezekiel po, Ezekiel 10, ayan na. Okay. Basahin mo na lang yun. Ako ba? Sige ko natin. Inalis ni Yahweh ang kaningningan niya sa templo. Sa una po, 1. Tumingin ako sa ulunan ng mga kerubin.
at may nakita akong parang trono na waring yari sa sapiro. Sa 2, sinabi ni Yahweh sa lalaking nakakayaong lino, pumunta ka sa gitna ng mga gulong na umiikot sa ibaba ng kerubin. Dumakot ka ng baga at isabag mo sa buong lungsod. Gayon nga ang ginawa ng lalaking nabanggit. Sa 3, noon ang mga kerubin ay nasa gawing timog ng templo. Pagpasok ng lalaki sa patio sa loob, ito'y napuno ng makapal na ulap. Sige po, inyo ho itong bigyan ng paliwanag sa kalagitnaan. Maaari na sino na ang kapag sa inyo? Kapatid na Josie? Pwede po mamaya na ako. Sige po. Kapatid na Kunching? Maya-maya na po ako. Babasahin ko po. Maaari ba bang si kapatid na Thomas? Dr. Thomas? Nahihirapan po ako. Hindi ko alam paano explain po yan. Anyway, kung ano yung iisip ko na na parang nagbabatingaw yata siya na yung tao, parang parang ganun. Binibigyan ng pagkakataon ng taong para makinig sa mga yung mga kalangitan, yung hindi yung pangkamunduhan lang. Parang binabatingaw na yung parang may sign na yata, may parang ganun. Salamat po. Parang salamat po, salamat. Maaari po bang mag-share si Attorney Indira? Attorney Indira? Magandang umaga po. Parang mahirap po siyang i-explain. May yung pagkakaintindi ko po sa natin, sa binigay po ngayon, parang nasa titik po lamang. Pero ang po dito is umalis sa templo ang kaluwalhatian ni Yahweh.
Sa 10:1 po, tumingin ako sa ulunan ng mga kerubin at may nakita akong parang trono na waring-yari sa safiro. Sinabi ni Yahweh sa lalaking nakasuot ng telang linong, pumunta ka sa gitna ng mga gulong na umiikot sa ibaba ng kerubin. Ano ba kerubin? Dumukot ka ng baga at isabog mo sa buong lungsod. Gayon nga ang ginawa ng lalaking nabanggit. Noon ang mga kerubin ay nasa gawing timog ng templo. Pagpasok ng lalaki sa patio sa loob, ito'y napuno ng makapal na ulap. Ano nga po ba ang kerubin? Yung maliit na maliit na angel. Yung Angel. maliit lang na Opo. Baka kasi po Angel. hindi yun yung tamang pagkakaintindi. So, baby tamang angel. mga angels po sila. Baby angel. Po? Baby. Ayun po yung Angel. yun po yung mga nakabantay sa isang templo na yung natawag na cherubim, mga anghel. Mga baby po sila. Opo. Tapos, kung pasensya po talaga po, parang nabablanko po talaga ako. Sa titik lang po talaga yung pagkakaintindi ko. Pero so, sa ano ko po ngayon, parang may inutos po si Yahweh sa atin. Parang sa atin din po ano na pag may binigay na mga tawag niyo po doon yung mga kautusan sa atin, sa atin pong grupo, pag sinabi pong mag ano tayo ng kandila ngayon, tapos ano po tayo ng mag-alay ng panalangin sa isang kasamahan po natin, or panalangin po para sa buong mundo, sa pagkakaroon po ng peace at kaluwalhatian po sa atin, is parang ganun po ito na kung ano man po yung iutos ng Panginoon sa atin is gawin po natin, kasi ito po ay para para po sa lahat. Hindi lamang po para sa ating kabuuan, kundi para din po sa pangkalahatan. Maraming po salamat. Salamat po. Maaari na si kapatid na Josie. Sa akin po, para po siyang para po ang Panginoon po nagbigay ng tawag ito ng pag-aaral. Kapag ginawa po natin yun, parang pababalot po ng kabutihan ang mga taong binibigyan natin ng pag-aaral. Yun lang po. Salamat po. Maaari po bang magbahagi si kapatid na Joy? Magandang umaga po. Ako po ay nagpupuhit, nagpapasalamat sa dakilang Ama, sa dakilang Anak, sa Banal na Espiritu Santo, ganyan din po sa mahal na ina. Para po sa akin, pagkakaintindi ko lamang po, ito po yung mga panahon po na may pinagdadaanan po tayo na kung ano man mong mga sakunang na ating nararanasan, na nababagabag po tayo sa mga kahihinatnan po ng mga sakunang iyon. Bagkus nga raw po, ang sabi po niya, yung baga po, yung liwanag po na ipinagkaloob niya sa atin, pag ito po ay binalot po na sa ating kabuuan o ating panindigan po or panghawakan ang pananampalataya po natin sa Kanya, ay babalutin po niya tayo ng liwanag at ganoon din po pagtatagumpayan o makakamtan po natin ang kapayapaan, hindi lamang po para sa ating kabuuan, bagkus po may papamahagi po natin sa mga kapatid po na nangangailangan, nang sa ganun po
kung ano po yung mga sakuna or mga pinagdadaanan po natin pagsasanay, ay malumanay po natin mapagtatagumpayan. Yun lamang po. Binabalik ko po ang papurit pasasalamat sa dakilang Ama, sa dakilang Anak, sa Banal na Espiritu Santo, gayon din po sa mahal na Ina. Salamat po. Susugan po natin, no? Bien po ang pagkakaunawa ng kapatid na Choi. Susugan niyo po uli. Ang kapatid na Marie. Doktora Marie. Okay, ayun na po, ayun na po. Pasensya na po kasi para pong mahirap para sa akin yung parang nasa titik po nga ako kanina. So sa akin pong pagkaunawa, tulad po ng sinabi na kapatid na Joy, siguro po hindi lang kerubin, siguro parang kerubin, tayo po yung mga kerubin na lagi niyang pinapaalalahanan na maging matatag sa anumang pagsubok na nadadanasan nating araw-araw. Kasi dun sa pagsubok po, lalo tayong tumatalino kung paano natin sinasabuhay ang bagay-bagay sa buhay natin. At saka bilang manggagawa po, sinabi niya na yung baga po na ihasik na natin, yung nalalaman natin, na ipamahagi rin natin sa mga nangangailangan. Dahil iba po nakikiusap siya na tayo magbalik loob. Dahil marami na pong taong nawawala sa landas, na nagiging kamundo na lang po sila, at gumugulo po lalo ang mundo. Dahil nga po sa katigasan ng ulo, ayaw magbalik loob sa Panginoong Yesus. So, kadalasan nga po, ang tao, pag nakaramdam ng matinding pagsubok, madalas po'y nakakalimot lalo sa Panginoon at umiinda na pagod na ako, or mas lumalayo po sila, na imbis na pasalamatan sila sa katatagan na ipinagkakalob ng Panginoong Yesus sa kanyang kabuuan, sa aming kabuuan po. So, yun lang pong pagkaunawa ko. Salamat po. Salamat po. Maaari natin balikan si Attorney Nordello Palomo. Magandang umaga po. Una tuloy po, papurit pasalamat sa ating buong may kapal, sa dakilang Ama, sa dakilang Anak, sa Banal na Espiritu Santo, ganoon din po sa mahal na Ina Maria. Sa tinapay pong pinagkaloob sa kalagitnaan, maganda po yung iwika ng kapatid na si Sister Joy. Tama po, na ang tinapay pong binahagi sa atin ay yung parang pagpapaalala sa bawat isa, sa bawat isang mananalig at mananampalataya na mga pinangakuang ang tungkulin na nasa ating mga balikat po ay maisaganap po, na tuloy-tuloy pong maibahagi ang liwanag na nasa bawat isang kabuuan. Nang sa gayon po, ang iba pang mga kapatid po na dumadaan sa mga pag-aaral, pagsasanay, ay magkaroon din po ng liwanag, banay-banay po. Yung pagkatok ng pong may kapal sa bawat isa ay maulin. Alala ng kaniyang sarili, kung sino ang sa kanya ay naglalang, ay nawawala sa landas ng katotohanan. Bagamat ang karamihan nga ay naliligaw sa landas ng tunay na buhay, ay ipinakikita ng Diyos kung paano ang kanyang kapangyarihan ay dapat malaman at maunawaan ng tao na hindi sumusunod sa kanyang mga salita ng buhay. Ang inuutos niya, ang mga bagay na dapat maunawaan mga tao kung paano ang kanyang kaningningan ay dapat isamba at papurihan. Ang mga baga na kanya sinabi na ipamahagi o ipaalam kung gaano ang baga na ito na dapat maalaman at maunawaan ng taong mga naliligaw. Sa bawat isa sa atin na nag-aaral, mahirap ngang unawain at napakataas na
salita ang sa atin ay pinaabot na talata. Kaya nga tayo mga nag-aaral na ay hindi pa rin natin maunawaan ang mga bagay na ito na kanyang ipinararating. Subalit ang ipinakikita at pinaalam kung gaano ang kanyang kapangyarihan sa mga naliligaw at tayong mga na lumapit sa kanya. At ang winika nga ay hindi tayo nasasaktan, hindi tayo na babahala sa mga nangyayari sa kapaligiran na ating nilalakaran. Kaya sa panahon ngayon, aking mga kapatid, kung nakikita nyo at nalalaman nyo kung paano ipinahayag ang mga salita niya na may kamalian, kabaliktaran ng kaunawaan, at tayo ngay mapalad sapagkat bawat titik at bawat talata ay ating nalalaman kung paano ito ating isabuhay. Nagkaroon tayo ng liwanag, nagkaroon tayo ng barong ating pinalitan na napakarumi at pinalitan natin ng barong napakaputi. At ito ay nakikita sa bawat isa atin kung gaano ang ating kaningningan na nakikita ng tao. Bagamat sa akala nila ay walang kapangyarihan, ang buong nilalang, manglalalang ay nagkakamali. Kung tutuusin, tayong nasa ating bansa, kung ikukumpara niya o ihahambing ninyo sa mga nangyayari sa buong mundo, tayo iniligtas niya sa mga lahat ng kapahamakan. Sapagkat ang ating mga kapatid na nananalig at naniniwala at nananampalataya sa kanyang kapangyarihan ay kanyang iniligtas. At ang wika nga kanina, tayo hindi niya pinababayaan sa lahat ng mga sakunang nangyayari sa panahon ng kaguluhan na ito. Kaya nga, ang apat na sulok ng daigdig na ipinakikita niya kung gaano ang kapangyarihan ng kanyang sarili, kaya dapat lamang sumamba at magpasalamat sa kanya. Nawa ang mga tao na naliligaw sa landas ng katotohanan ay magkaroon na ng liwanag sa kanilang puso't isipan at maalis na ang kamangmangan, ang kayabangan, ang kataasan, sapagkat ang lahat ng bagay na ating tinatangkilik, aking mga kapatid sa lupa, ito ay hindi atin at ito ay hindi natin madadala at ito ay ating iiwan lamang kung sino ang nangangailangan. Ang nararapat na ating kunin o ipunin sa ating lukbutan na winiwika sa banal na salita na ating dapat na dalhin kung saan man tayo pumunta ay ating ang kanyang kayamanan, ang kayamanan na dapat natin taglayin hindi dito sa kalupa kundi sa kalangitan. Sapagkat ang karunungan sa kalangitan at ang katalinuhan sa lupa ay hindi magkakasama. Kaya nga ang katalinuhan ng tao dito sa lupa ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Subalit ang karunungan na kanyang pinagkakalob sa kanyang mga minamahal ay isang pagmamahal na kanyang pinagkakalob sa kanyang mga bayang Israel. Isa na tayo, aking mga kapatid, sa mga bagay na yan na hindi niya pinbabayaan. Pagkat tayo ay ang kanyang bayan na pinatawad sa ating mga kasalanan at tayo ngayon ay kanyang binubuhay at tinataguyod kung ano man ang nangyayari sa buong mundo na ito. Sapagkat laganap, aking mga kapatid, ang kasamaan, ang mga naliligaw ay maawa ka sa kanilang katayuan, na lalo na yung hindi naniniwala na walang Diyos, na hindi nila nakikilala kung sino sila sa kanilang sarili at kung paano sila nabuo at paano sila nilalang ng Diyos ay naliligaw. Ito, ang mga ito, aking mga kapatid, ang dapat
na magkaroon ng liwanag at patnubayan ng poong may kapal sa lahat ng kanyang lakarin dito sa landas ng buhay, aking mga kapatid. Kaya mapalad tayo, aking mga kapatid, sapagkat ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin, ang kanyang pinipili sa karamihan at bunto ng karamihan na kanyang sinasala, aking mga kapatid. Ito po ang inyong unawain. Sa kanyang sinasala, unti-unting umaalis yung mga hindi nakakaunawa at hindi nakakaalam. At ang kanyang mga inaalalayan sa karunungan na kanyang pinagkakalob sa bawat sa atin ay kanyang iniipon at upang magkaroon ng katagumpayan ang kanyang mga winiwika sa bawat sa kanyang minamahal. At magpapatuloy tayo hanggang sa dulo ng panahon na ating lakarin. At ito, ang karunungan na ito na ating taglay ay hindi na maalis. Ito ang kayamanan na ating taglay-taglay pagpunta sa kaitaasan. Alam niyo, aking mga kapatid, tayo mga pulubi sa paningin ng Diyos. Lahat ng tao ay pulubi sa paningin ng Diyos. Tayo ay pinagkakalob niya ng kayamanan. Pinagkakaloban tayong kayamanan at ito'y ating ipapalaguin. Ang kanyang mga salita na totoong buhay. Buhay na walang hanggan na pinagkakalob niya sa bawat isa. Ito ang kayamanan na ating dapat na malaman at ating taglayin at ang ating ipunin sa ating lukbutan, aking mga kapatid. Kung nararamdaman nyo lamang, aking mga kapatid, kung gaano ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa atin, ang lahat ng mga misteryo, ito ang katotohanan, aking mga kapatid, ang lahat ng kanyang mga misteryo ay ipaalam sa atin. Walang imposible sa kanya. Ang lahat ng mga sekreto na kanyang inilim sa hindi nakakaunawa ay ipinagkakalob niya sa atin. Unti-unti tayo yumayaman at unti-unti tayo nakakaroon ng kalinisan ng ating damit na ating taglay. Ito ang pinakamahalaga sa ating buhay na ito. Kahit magdusa tayo, magkaroon ng kahirapan, totoo naman tayo mahirap sa paningin ng Diyos at tayo naman ay kanyang pinayayaman. Ang mayayaman dito sa lupa na taglay nila ay isang kahirapan lalo na sa kanila. Ito ang dapat maunawaan ng bawat isang nag-aaral ng salita ng Diyos. Marami ang naliligaw at marami ang hindi maunawaan ang lahat ng kanyang salita. Mapalad tayo kay mga kapatid sapagkat lahat ultimo tuldok at ultimo quit at ultimo isang salita lamang ay kanyang pinagkakalob sa atin, sa ating kaunawaan, sa ating karunungan na pinagkaloob niya sa bawat sa atin. Kaya papurit at pasalamat ay ating paratingin sa bawat oras at bawat araw sa kanyang kaningningan na pinagkakalob niya sa atin. At muli, ang papuri at sa kataasan ay aking pinararating sapagkat siya ay walang hanggang ang kanyang pagmamahal at kabutihan sa bawat isa. Magandang umaga po sa bawat isang kapayapaan. Salamat po, Kapatid Antonio. Balikan po natin si Brother Norjay, Tony Norjay. Opo, magandang umaga po ulit. Paumanin po, nawala po. Yung internet connection pa namin medyo nagkaroon ng konting unstable ba. Yun po, yung pagpapatuloy po sa pagbabahagi po ng tinapay, yung maganda pong pagpapaalala sa atin, gaya po ng nawika kanina ng kapatid pa, no, ay yung tugon po sa atin na isabog po natin yung baga na sa buong lungsod. Yung baga po, ibig sabihin yung pagkakaunawa ko dito, yung ating mga pag-aaral
pagsasanay, yung mga karunungan na nasa bawat na kumbaga nakuha or natutunan na ng bawat isa. Ito yung bagay na nararapat at kailangan nating ibahagi higit sa ating mga kapatid na nangangailangan po. Yung mga talagang nagdarahop din po na katulad natin na dumaan din sa mga pag-aaral, na tuloy-tuloy na dumadaan sa mga pag-aaral, ay mabahagi po natin ito kung ano lang po yung kaya natin sa ating yung kakayanan po natin, ibig sabihin sa mga nasa kapaligiran po natin, ating mga kapatid or mga kasama sa bahay, mga mahal sa buhay, maging hindi natin mahal sa buhay. Sa pangkabuuan naman po yung pagbabahagi ng baga na ito sa lahat at bawat isa, kasi maaaring maibahagi rin natin ang ating karunungan sa pamamagitan din po ng taos-puso nating pagbabahagi ng liwanag na nasa bawat isa. Yung nasa bumbunan na po natin na hindi man natin nakikita ng ating mga mata, ngunit atin po itong nararamdaman ng buong puso po na pwede nating maibahagi sa buong sansinukob. Ibig sabihin sa apat na sulok ng mundo, sa mga kapatid, sa hayag, sa lihim, maging sa may hugis na may hugis. Ito po yung aking pagkakanawa sa tugon sa atin sa pangaral sa umagang ito. Yun lang po at maraming pong salamat. Magandang umaga. Binabalik ko po ang pagpurit pasalamat sa buong may kapal, dakilang Ama, sa dakilang Anak, at sa banal na Espiritu Santo. Ganon din po sa mahal na Inang Maria. Magandang morning. Salamat po. Salamat po, Attorney Nordelo. Marami pong salamat. Balikan natin si kapatid na Lydia. Si Sister Nimpa po makakaligtas. Oo nga, kapatid na Nimpa. Niligtas pa eh. Hindi po. Magandang umaga po. Para po sa akin, baga, mapalad po tayo dahil nga po sa tuwing tayo po ay dumarating sa mga pagsubok, sa mga ating mga pagkukulang sa Kanya, is nandiyan po siya at handang magbigay sa atin ng kapatawaran, handa tayong tanggapin niyang muli at muli sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa ating pagpaparipara. At ang sabi nga po niya is, tayong mga nagsisipag-aral is, huwag po tayong magsawang magbahagi ng ating mga tinatanggap na aral sa Kanya. Bagkus is, patuloy po natin itong ipagkaloob sa ating kapwa. Di man po tayo nila pakinggan, di man po nila tayo paniwalaan, at least po na ibigay po natin sa kanila ng nasa mabuting pamamaraan. Kaya sabi nga po is, huwag po tayong mawala ng pag-asa na darating po ang panahon, darating ang pagkakataon na sila po ay manunumbalik sa dakilang lumikha, at yung pong ginagawa po natin ay gagawin din po nila sa kapwa nila. Kaya sabi nga po is, mapalad tayo dahil nga patuloy po tayong binibigyan ng ningning ng ating Panginoon sa ating mga pag-aaral. Sa kabilangan ng ating mga pagkukulang is nandyan po siya at handang lagi po tayong gabayan, lagi tayong bigyan ng aral, at tayo nga po huwag po nating sayangin ang pagkakataon na iyon ay ating ipagkaloob sa iba. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you po. Salamat po. Balikan po natin si kapatid na Lydia. Magandang umaga po. Ako po yung nagpupuri po nagkapataas. Kailangan mo. Kaya na sa marutahan din sa mga nauna. Sa akin po pagkakaunawa sa Pilipina, paksa po ay tumatalakay po sa dalawang nilalang na Panginoon, isang kerubin at isang tao. Di ba ang itsura naman po ng kerubin ay alam naman po natin po ang itsura niya, na kumbaga wala po siyang katawang ginagamit, pero ulo lang po, pakpak, ganun nga po. Pero, di ba po, dun po sa kanyang mga pakpak, parang yun na rin po yung kanyang mga, di ba, paa, kamay, na pwede po na kasangkapan. At yun naman pong mama na lalaki na tinatawag na mayroong lino na may balabal po. Tumutukoy naman po naman
sa atin, sa bawat isa po sa atin na kung tayo po ay napag-iutusan ng kanyang mga salita ng Panginoon, kalagayan po sa magitan ng baga. Diba po, ang bagay po, ang itsura po niya, pag ito ay itinapon mo, ay doon po siya naglalabas ng mga parang toothpaste na thing. Pero ito po ay nakakapasok. Totoo naman po talaga na ang salita ng Panginoong Diyos ay talaga pong parang kutsilyo na nakakasakit sa ating mga damdamin, sa ating isipan, sa ating kalagayan. Kung hindi pa tayo nagbabalik sa Kanya. Yun pong mga tinatawag na naglilimaliw pa po sa kanilang mga kasarapan sa mundo, pag dumating po sa kailangan tawag ng Panginoon, na nasasaktan po sila. Kasi nga po, hindi pa po nila tanggap yung kanyang mga pinag-uutos sa banggitan nga ng kerubin, kahit saan po pwede po pumunta at tumako. Kagaya nga po sa atin, dito pasalamat po natin sa tuwina na yung pong mga nangyayari sa bansa, hindi lang po sa atin, hindi nagiging tayong grabe ang apekto sa atin. Tapos kagaya nga ng punong lalaki na may lino, binabalutan niya po tayo ng kanyang proteksyon. Dahil po tayo ay nananalig sa kanya, nananampalataya at gumagalang sa kanyang pangalan. Kaya nga po, kung totoo yun po mga ibang malalaking bansa kaysa sa atin, ay doon po pupunta sa kanila yung paggising, hindi po natin ito pinatutubag po ay ikinalulungkot natin na parin nawa yung mga ganung bagay magising nawa sila sa katotohanan na hindi tayo nabubuhay lamang dito sa mundo para magpasarap. Tapos sa totoo lang po, mas marami pong hirap talaga sa mundo. Pero kung nasa kawan ka ng Panginoon, lahat ay gumagaang dahil lahat po ay kanyang tinutulungan na mapaglapasin yung ating pinagdadaanan. Kaya po, salamat po sa kanyang kaningningan at sa tuwin na pinagkakalab niya sa atin. Yun lamang po, salamat po. Mali binabalik ko ang salamat sa taasa. Diyos ang masalangit, sa Yahweh, sa Panginoong Jesus, Panginoong Espiritu Santo, patunayan din po sa namin. Salamat po. Salamat po. Muli, ang papuri sa dakilang Ama ay sumayong kapayapaan tulad nga ng binigay na tinapay na walang labadura. Ang kerubin ay isang kamalayan ng isang kabuuan. Kalinisan ng inyong mga gampanin na dapat niyong maisa sa buhay at dapat niyong isaganap. At sa bagay na yan, ang lalaki na may kasuotan ng lino ay kayo ang inyong pananampalataya at pananalig sa dakilang lumikha. Ay hayag ninyo ang salita na inyong natutunan. Tulad ng wika nga sa inyo, kayo'y kinapangaralan. At ang pangaral na yan ay naghuhubog sa inyo ng mabuting anak, mabuting kawal. At maghahayag ang salitang ito ay magbabaga sa lahat at bawat isang kabuuan. Kaya ipagpatuloy niyong wika nga sa inyo, ipagpatuloy ninyo ang inyong gampanin at tungkulin. Nang sa gayon ang mabuting balita ng kaligtasan ay mahayag sa apat na sulok ng sandaigdigan. At sa kalupaan, ang ningning ng ngalan ng Poong May Kapal at ang kanyang salita ay siyang maririnig ng bawat isang kabuuan. At ang ulap ng kapanatagan at kapayapaan ay ihahatid niya sa lahat at bawat isa. Ganon din ang ulap ng kalungkutan at kapighatian ay hahawiin ang dakilang lumikha sa pamamagitan ng inyong pagsaganap, sa pamamagitan ng inyong pagpapahayag. Kaya nga ang baga ng salita ng Poong May Kapal ay hayag ng inyong kalagayan. Tulad ng wika sa inyo, kayo'y kumatok katulad ng pagkatok sa inyo ng Ama. Kumatok kayo, alalambagay, alalayan at agapayan ng inyong mga kapatid na hayag niyo ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat at bawat isa upang ang kanyang salita'y magningning sa habang panahon ng pamumuhay ng buong sangkatauhan
magpasawalang. Aking mga kapatid na mag-aaral, tulad ng wika sa inyo, hindi pa natatapos ang mga pag-aaral sa kapatagan ng lupa. Ang 4 na elemento ay patuloy na umiilaw sa buong sandaigdigan. At kayo na aking mga kapatid na pinangaralan, hinayagan ang tinapay na walang labadura. Pamahagi nyo ito, isaganap nyo ito, at isakatuparan ninyo ang inyong tungkulin upang ang pag-agapay ninyo sa inyong mga kapatid ay makamit nila ang kapanatagan sa tunay na salita ng pagmagkapal. Winika rin sa inyo at hindi na ito nagiging lihim sa inyo na pagkakaisahin ng buong may kapal ang kanyang salita sa buong daigdig. Ang reliyon o ang kanilang pangunawa at pananampalataya ay kanya itong ibibigkas at kanya itong ihayag sa panahon ng bawat isang kalagayan. Kayo ngayon ang magiging linas ng apoy at baga ng katotohanan. Sa inyong paghahayag, ang ulap ng kalangitan sa kanilang kalagayan ay mahawi at ang ulap ng kapayapaan ay siyang sumuklob sa lahat at bawat isa upang makamtan ng bawat isang kabuuan ang kapanatagan at kapayapaan patungo sa pagpapahayag ng bawat isa patungo sa buong may kapal. Mula ngayon at magpasawalang. Magandang umaga sa lahat. Dadako tayo sa paaralan ng buhay at pakikipagtalastasan sa mga sandaling ito. Inyong iataas ang inyong mga palad, ang inyong mga pagpapala ng pong may kapal sa tahanan ng ating kapatid na Nordelio at Indira ng kanyang mga anak. Ang tahanan na kanilang pinagsikapan at pinagpunyagian. Hinahatid ang kapayapaan at kasaganahan sa inyong tahanan. Ito'y material na inyong pinagsikapan at pinagpunyagian. Ang kasaganahan, ang kalakasan, ang banal na liwanag at banal na pag-ibig ay bumalita sa inyong tahanan. Tulad ng wika, ang banal na pag-ibig, banal na liwanag, ang kasaganahan, kalakasan, kasaganahan at kapayapaan ay sumainyong tahanan, material, at ganon din sa inyong mga kabuuan, ang kasaganahan, kapayapaan, kalakasan at banal na pag-ibig at banal na liwanag mula ngayon at magpasawalang ay sumainyo. Ang basbas ng pong may kapal, ang basbas ng dakilang anak, at ang basbas ng banal na Espiritu Santo ay sumainyo. Ang aking pagpapala, sumainyo ang liwanag, kapayapaan, kadakilaan ng pong may kapal, banal na pag-ibig, kalakasan, kasaganahan, kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan. Sumainyo ang basbas ng poong may kapal ng dakilang Ama, ng dakilang Anak at ng banal na Espiritu Santo ay sumainyo ang pagpapala ng poong may kapal. Mula ngayon, magdasaway. Magandang umaga sa lahat.